Pagpupost ni Nadia Montenegro ng larawan ng 8 child, may kinalaman sa revelasyon ni Baron Gisler. Ano ang ibig sabihin ng pagpupost ni Nadia ng larawan kasama ang mga child? Nagpost si Nadia Montenegro ng photo kasama ang lahat ng 8 anak niya. Yina, Samantha, Aliana, Sander, Aisha, Sofia, Alisa at Anika. 7 babae at 1 lalaki ang mga anak ni Nadia Montenegro at ng kanyang pumanaw na asawa na si dating Caloocan City Mayor Macario Boy Asistiojo. Abril 6, 1936 hanggang Pebrero 6, 2017. Please ay sina Alisa, Alina, Aliana, Anika, Samantha, Aisha, Sofia at ang nag-iisang lalaki na si Sander. 3 araw na ang nakalilipas ng ibahagi ni Nadia sa Instagram account nito ang larawan nila ng 8 anak niya na nakasaludo sa kanya. Ang aking hukbo. Protektado. Strong & faithful, caption ni Nadia sa kanilang family photo na may hashtag na #FullerMoreOfGod. Tanging Nadia lamang ang nakakaalam sa tunay na intensyon ng pagbabahagi niya sa larawan ng kanyang pamilya. Pero nabahiran ito ng kontrobersya dahil inilabas ng aktres ang litrato sa panahong mainit na pinag-uusapan ang issue tungkol sa pag-amin ni Baron Gisler tungkol sa pagkakaroon nito ng anak na babae. Maaaring hindi nakarating sa kaalaman ni Nadia na nag-trend ang larawan nila ng kanyang mga anak noong Sabado, Marso 23, 2024, dahil sa mga netizen na napukaw ang curiosity like sinilip ang kanyang Instagram post na binigyan ng ibang kahulugan. Like imbes na mamatay ang issue, parang apoy itong pinaypayan kaya lalong sumiklab. Aral para sa lahat ang nangyari, lalo na sa mga artista na, kadalasan, sila ang pinagmumula ng mga issue tungkol sa kanilang mga sarili dahil sa mga social media post nila. Bihira nang consider the Nadia ng mga acting assignment dahil nagtatrabaho siya said that the political officer ni Senator Robin Hood Padilla. Masipag at mapagkakatiwalaan si Nadia, kaya malaki ang kontribusyon nito sa response ni Robin. At sa ikinatawa ng isang senador ng bansa, hindi na siya get nasasangkot sa mga intriga at kontrobersya. May iwasan ito kung memora ni Nadia ang mga impormasyon o laraong ibinabahagi sa publiko dahil hindi pwedeng hindi magkomento ang mga taong mahilig sa eskandalo at likas na mapanghusga. Christy Fermin, feeling vindicated sa revelasyon ni Baron Gisler tungkol sa panganay na son ng aktor. Sa 2008, nag-expose ang controversial showbiz talk show host na si Christy Fermin sa The Buzz tungkol sa isang aktres na may love child sa aktor na si Baron Gisler. Itinanggi ng aktres ang aligasyon ni Christy. Matapos ang 16 na taon, inihayag ni Baron na mayroon siyang lihim na anak na babae. Iyak daw ng iyak ang veteran showbiz talk show host and columnist na si Christy Fermin habang pinapanood niya ang panayam kay Baron Gisler kung saan ipinagtapat ng 41-year-old actor ang tungkol sa panganay na anak nitong babae. Ang alam kasi ng publiko ay 2 lamang ang anak ni Baron sa kanyang misis na si Jamie Evangelista, sina Javi at Tali. Si Jamie ay may anak namang 2 from previous relationship. May dahilan para mapaiyak ang Christy. Noong Oktubre 2008, ibinulgar niya sa defunct showbiz talk show ng ABS-CBN na The Buzz ang tungkol sa isang babaeng may inililihim na anak at si Baron umano ang ama ng sanggol. Dahil menor de edad ang sangkot sa issue, nagbanta ang ina ng bata na idedemanda ang ABS-CBN, ang producer ng The Buzz. Ito ang naging dahilan para tanggalin si Christy ng network management said co-host ng defunct Sunday afternoon showbiz-oriented program. Umiiyak ako nung in-interview ni Ogie Diaz de Baron, said Christy nang makausap siya ng cabinet files ngayong Biyernes ng gabi, Marso 22, 2024. Hindi ko in-expect na magbabanggit si Baron na meron siyang someone out there na anak na panganay. Iyak ako ng iyak kasi, ng putsa, tingnan mo nga naman, after 16 years, na-vindicate pa ako. Natakot kasi ang NBC na magdedemanda ang actress. Kumpleto ako noon ng detalye na nanganak siya sa isang ospital sa pagitan ng Pasig at Mandaluyong. Iyak ako ng iyak kasi akala ko, tapos na ako kay Aubrey Miles at kay Femela Baranda.
Ang tinutukoy ni Christie ay ang pagbubulgar din niya noon sa mga itinatagong anak ni na Aubrey at Femela. Noong una ay mariin itong pinabulaanan ng dalawang actress, pero makalipas ang ilang taon ay inamin din nila ang katotohanan. Pagbabalik tanaw ni Christie, talagang sinabi sa akin noon ni Aubrey, ang kinabubuhay mo, kasinungalingan, pag-imbento. Napakasakit niya, kaya nang makunan namin ni Ben Nolora, veteran showbiz photographer, ng picture ang anak ni Aubrey kay GP Obligation, inilabas ko sa The Buzz noon na ang laman po ng envelope na ito ay litrato ng anak ng isang sexy star na itinatago at ipinagkakaila. Tapos biglang after 6 years, naghuhumagulgol si Aubrey Miles on national television. Oh, totoo. May 8 taong gulang akong anak na lalaki. Nag-guest siya sa Paparazzi, pagtukoy ni Christie sa defunct showbiz talk show niya sa T5 noong 2010-2012. Nagpa-interview sa akin ng one-on-one, humahagulgol. Sabi niya, may utang ako sa'yo. Utang ko sa iyo ang isa. Hindi inaasahang paghahayag mula kay Baron Gisler. Iniyakan at ikinatuwa raw ni Christie ang revelasyon ni Baron tungkol sa pagkakaroon nito ng panganay na anak na babae dahil naranasan niya noong questionin ng publiko ang kanyang kredibilidad. Saad niya, dwindling talaga ang ating credibility ng maraming taon. Pero lang lihim na hindi nabubulgar. Maniwala ka, lalabas at lalabas. Hindi ko in-expect itong kay Baron. Hindi ko in-expect. Humingi raw si Christie ng permiso sa ina ng anak ni Baron para talakayin niya sa kanyang radyo at online show ang kontrobersyal na issue tungkol sa pag-amin na ginawa ng aktor. Sabi ko sa kanya, noong 2010, 2 years later, our pinatawad. Humingi ka sa akin ng tawad sa punyo. Katabi ko noon si Rebo, inaanak mo. Ngayon, ako naman ang maniningil sa'yo. Ako naman ang buin mo, winasak mo ang pangalan ko noong 2008. Ang sabi niya, sige, mari mo na ang lahat. Basta, huwag mo lang banggitin ang pangalan ko. Mangyaring, sabi ko, oh, may tatawid ko yon na hindi ko imi-mention ang pangalan mo. At naitawid ko naman ng maayos. Sa panayam ni Ogie, kay Baron ay binanggit ng aktor ang reunion nila ng kanyang panganay na anak na babae. Sabi ni Baron, kasi ang huling beses ko siya nakita, 5 or 6 years old siya. Then, biglang dalaga na siya. Natuwa ako, naiyak ako nung nag-reach out siya sa akin, pero hindi ko ipinakitang umiyak ako. Pinanong ko kasi siya, yung message ng message din. Niligawan ko, ganun. Dahan-dahan lang. Hanggat sa nagkaroon na-develop na yung trust, dun na ako humirit na, can I meet you saan kita pwedeng bisitahin. Pagkatapos nito ay inimbitahan na raw ni Baron ang anak na pumunta sa kanyang bahay. Nagdala ako ng cake, bumili ako ng kumpletong set, jewelry ng birthstone niya, our pumunta, kahit mahal, anya. Sa panayam naman ng cabinet files kay Christie, isiniwalat nitong tinanong niya ang ina ng anak ni Baron kung totoong nagkita ang mag-ama. Lahad pa ni Christie, kasama pa raw si Jamie, Mrs. ni Baron. Binigyan pa raw ang bata ng birthstone na ternong alahas at from nagdala pa raw ng cake. Sabi niya, ina ng anak ni Baron, wala akong pakialam sa kanya. Wala akong nature na ganyan. Hindi kami nagkakasapo. Hindi ko siya sinusundan. Hindi ko siya pina-follow at huwag na huwag niya akong gagamitin dahil may pelikula siyang ipalalabas. Ang tinutukoy nitong proyekto ay ang Dearly Beloved, ang pelikulang tungkol sa blended family na pinagbibidahan ni Baron. Knife pelikula, nakakakilabot, the reaction of ni Christie tungkol sa kwentong isiniwalat niya at pinagpistahan ng publiko noong 2008 at mariing itinanggi ng ina ng bata. Pero makalipas ang 16 na taon, mismong si Baron ang umamin tungkol dito. Get more updates on the Philippine entertainment industry on PH. Kwento noon. Ilang beses nang sinubok ng panahon Nadia ang aking kredibilidad at ako'y natutuwa naman dahil ang publiko hanggang ngayon ay naniniwala sa aking mga sinasabi at mga sinusulat. Sino ang walang kredibilidad sa ating dalawa? Ikaw na nagsasalita ng patalikod, pero kapag nasusukol, nagtuturo ka ng ibang tao para maghugas kami ka. Pangalawa yung sinabi mong wala akong buti. Nadia, makinig ka ngayon.
Apat ang aking anak na galing sa aking sinapupunan. May 2 anak ako na hinugot sa puso ko, hindi galing sa sinapupunan ko. Yung 4 na anak ko at 2 na ipinanganak ng kanyang mga magulang at binigtungan ko ang buhay, tinuturing ko rin parang anak. Nadia, mahigit na ang 2 taon ang nakararaan. Nagdalang tao ka nang hindi alam ng karelasyon mo. Hindi alam ng pamilya mo. Nagpunta ka sa isang ospital na matatagpuan sa pagitan ng Mandaluyong at Pasig. Pumasok ka ng alas 12 ng hating gabi. Pininturahan ka kinaumagahan. Nagsilang ka ng sanggol na babae. Nagtago ka sa pangalang Nadine Villegas. Nadia, umuwi ka ng bahay. Hindi mo dinalang sanggol. Pinaalagaan mo sa isang kaibigan mo aktres na kilala natin pareho, kilala ng publiko ng ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan, pinadala mo ang bata sa inyong tahanan. Ipinakilala mo sa karelasyon mo at sa iyong mga anak bilang ampon mo. Nadia, sino sa ating dalawa ngayon na walang buti? Ako na nagmahal at nagkaroon ng extension at oportunidad na magmahal ng 2 batang hindi ko dugo. O ikaw na hinugot sa sinapupunan mo ang isang sanggol pero hindi mo binigyan ng pangalan. Manalamin tayo sabay ngayon. Nadia, ang libro ng buhay ko ay lantad sa publiko. Lahat ng pahina nilalabas ko. Hindi ako ang klase ng tao na namimili lamang ng mga tayo na magaganda para ipabasa sa publiko. Ibalik mo sa akin yung basurang sinasabi mo at tiyak na babalik sa mukha mo. Kay Mayor Boy Asistio, Mayor, itinulak po ako sa kader ni Nadia. Iniwan po niya ako na walang pamimilian, kundi ang bumalik at sumuntok kabalik sa kanya. Umalis po ako ng bansa, sinamantalan niya ang pananahimik ko sa Canada, at sino mang nagsasalita ng patalikod, traidor. Ngayon hindi ko po mamatamisin na gawin ko yung tau-tauhan ng kasama niyo sa bahay sa sariling tahanan. Ayoko pong maglubalob sa kasinungalingan si Nadia para paningalain ang kanyang mga kaibigan, kayo mismo at ang inyong mga anak sa isang kasinungalingan. Nadia, tumaas ang rating ng money mo sa Amerika dahil sa kagagawan mo, hindi dahil sa akin. Baka nga, hindi mo pa alam, itinatago ka lang sa ospital at nagpapabito ang mami mo, alam ko na. Ang pakiusap niya sa'yo, huwag mong bibirahin ang nanay Christy mo dahil hindi natin kayang bayaran ang utang na loob natin sa kanya. Pero hindi mo siya pinakinggan. 2008 po yan mga kachika. At hindi ko po malilimutan yung araw na yan. October 5, 2008, nung ako'y magsalita sa The Bus tungkol sa isyong ito. Hindi ko naman binanggit doon kung sino yung lalaki. Si Nadia ang aking pinatungkulan. 2008, pagkatapos ng 16 na taon, ay lumabas yung kwento. Si Baron ang naglantad. 16 na taon pagkatapos si Baron Geisler po ang nagtapat sa isang panayam ni O.G. Diaz na meron po siyang anak sa ibang babae bukod sa kanyang misis. Narito naman po ang naturang interview. I have someone out there, pero for now, I have a kid out there. Another one. But na-meet ko na. Na-meet niya rin si Jamie. Ka-message kami. Umiyak ako. Natuwa ako. Naiyak ako nung nag-reach out siya sa akin. Pero hindi ko pinakitang umiyak ako. Parang nonchalant kasi kinausap ako ng wife ko na, huwag kang creepy ha. Ginanon ako ng wife ko. Relax ka lang, cool ka lang. Sa first meeting namin kasi sabi ko, excited ako, ganito kaya, mayayakap ko rin, ganito kaya. Tinanong ko, kasi siya yung message din. Niligawan ko, ng ganun, slowly. Hanggat sa nagkaroon na-develop na yung trust, doon na ako umirit na, can I meet you? Where can I visit you? Come to the house. I'll prepare lunch for you. And I'm like, okay, can Mama Jamie come? Of course. And nagdala ako ng cake. Bumili ako ng kumpletong set ng birthstone niya. Pumunta kami sa kahit mahal. Kaya ba natin ma-afford yan? Mahal. Sabi ko kay Jamie, dami ko ng utang sa anak ko. Sige na, ito lang, bilhin natin. Pero maganda set siya na parang pwede siyang heirloom in the future. So ayun, pagdating ko doon, may dala-dala akong 2 cake at saka yung parang nanligo ako pero hindi yung masamang intention. Talagang andun, excited ako na binigay ko yung jewelry, cake. What an experience. At nung June 25, At yan lamang ang ating latest showbiz chika for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz update. Like at i-share ang ating video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam.